Samantala, tanggap na muna tayo ng report, personal na buhay at ari-arian ni SPO3 Ricky Santa Isabel, ipabubusisi ng PNP. Ibabalitain sa atin na RH28 Raymond Dadpa. Magkaroon ng pagbabago sa seguridad sa loob ng Campo Crame. Ito ay kasunod ng konfirmasyon na sa loob nito pinatay ang Koreanong negosyante na si Ji Ek-ju na biktima ng mga pulis. Ayon kay Police Senior Superintendent Junardo Carlos ng PNP Public Information Office, kanilang rerepasuhin ang nakalatag na security procedure na ipinatutupad sa kampo. Sinabi ni Carlos na dito nila tukuyin kung ano mga dapat na baguhin upang hindi na maulit ang naturang insidente. Kasama sa kanilang pwedeng maaaring pagbabago ay ang updating sa CCTV system sa loob ng Campo Crame upang mapatagal ang preservation ng hard drive ng kopya ng CCTV footage dahil sa ngayon ay umaabot lamang sa 30 araw ang na pwedeng ma-preserve ang mga kopya ng CCTV at yung nangyaring insidente kay Joe ay noon pang buwan ng Oktubre. Batay sa mga dokumentong nakalap ng GMA News na bahagi na ng mga ebidensya sa korte, planado di mano ang ginawang pagdukot sa Koreanong si Ji Ik-ju. Ang isa sa masasakyang ginamit na mga suspect nakapangalan daw sa asawa ni SPO3 Ricky Santa Isabel na itinanggi naman ni Mrs. Santa Isabel. May report si Chino Gaston. Sa record ng mga gwardya, may 8 beses nagpabalik-balik ang itim na Hilux na may plakang AAX 4655 sa Friendship Plaza Subdivision sa Angeles City, Pampanga mula Setyembre hanggang sa huling pasok nito noong October 18 sa naturang subdivision gamit ang ID ng isang Reyes Rudolph Go. Base sa investigasyon ng pulisya, sa LTO records nakapangalan ng Hilux kay Jinky Santa Isabel, asawa ni SPO3 Ricky Santa Isabel na pangunahing sospek sa kidnapping. Ang sasakyang ito ay nakitang kasama raw ng itim na Ford Explorer ng Koreano ng kidnapping noong October 18. Hindi bababa sa 2 taga-Friendship Plaza Subdivision ang nagbigay ng salaysay sa pulis. Nakita raw nila ng sapilitang pinapasok sa sarili niyang sasakyan si G ng may 4 hanggang 5 kalalakihan, bandang 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Isa rito, nakilala si Santa Isabel ng pakitaan ng litrato ng pulisya. Nakita rin daw nilang may isang itim na pick-up na dala ng mga kidnapper. Inamin ni Mrs. Santa Isabel sa pulisya na may Hilux nga silang sasakyan at AAX 4655 din ang plate number. Pero giit niya, hindi nila sasakyan ang ginamit ng mga kidnapper. Posibleng kinopya lang daw ang kanilang license plate at inilagay sa ibang sasakyan. Itinanggi rin ni Jinky na kasamang asawa niya sa kidnapping. Yung husband ko, hindi naman niya kilala yung Koreano. Wala naman po kaming motive para patayin siya kasi hindi naman namin siya ka-business rival. So wala sa isip ng husband ko na masangkot dyan. Ayon kay SPO3 Santa Isabel, lagi siyang nagpupunta sa Friendship Plaza Subdivision dahil naghahanap daw sila ng bahay na matitirhan habang may operasyon. Ang kasambahay ng mga Koreano na si Marisa Morquicho na kasamang dinukot, nagbigay na rin ng salaysay sa pulisya. Bandang 12:00 raw ng tanghali nang pasukin ang bahay ni na G ng mga lalaki. Pinusasan daw ang amo sa likod ng sariling sasakyan nito at narinig niyang may kinalaman ito sa pagbibenta ng iligal na droga. Hiniwalay daw siya ng sasakyan pagdating ng Quezon City. Binigyan daw siya ng 1,000 piso bago binaba sa Cubao. Nakilala ni Morquicho si Ramon Yalong ng pakitaan ng litrato ng mga pulis. Sumurrender si Yalong noong Biyernes. Ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group, noong October 18 na monitor ng asawa ng biktima na nagkaroon ng withdrawal sa account nito na tig 20,000 pesos sa 3 ATM machine sa San Juan pasado 8:00 ng gabi. Nakuha ng pulisya ang mga litratong ito mula sa CCTV ng mga bangko. Sa ibinigay na salaysay naman ng asawa ni G, sinabi nitong October 30 na makatanggap daw ng text message. 8 milyong piso raw kapalit ng kalayaan ng asawa. Nakipagtawaran daw siya hanggang sa pumayag sa 5 milyong piso. Pinadala sa kanya nung araw din yon sa isang commercial area sa Pampanga ang pera. Iniwan daw niya ang pera sa sasakyan. Pagbalik niya, wala na ang pera pero wala pa rin daw ang asawa. Humihingi pa raw ng karagdagang 3 milyong piso pero di na niya naibigay. Bukod kay Santa Isabel, may 3 pampulis na itinuturing na suspect kasama si Superintendent Rafael Dumlao ng PNP Anti-Illegal Drugs Group. Iginiit ng may bahay ni SPO3 Ricky Santa Isabel na fall guy lang ang kanyang mister sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa isang negosyanteng Koreano.
Aniya, ilang nakakataas na opisyal ang kumausap umano sa kanila para kumbinsihin ang kanyang mister na akuin ang nangyari. Umaaksyon si Marlene Alcaide. Ito ang sinasabing kuha sa CCTV ng puntahan ni na Police Superintendent Rafael Dumlao III, team leader na Anti-Legal Drugs Group, at isang Colonel Macapagal na miyembro ng PNP Anti-Kidnapping Group, ang misis ni Ricky Santa Isabel na si Jinky. Nangyari raw ito sa kanilang bahay. Ang kanila umanong pakay, kumbinsihin ang mag-asawa na gawing fall guy si Santa Isabel sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Fall guy lang po ang ginawa nila sa asawa ko. Bakit kailangan nilang pumunta ng bahay ko ng madaling araw? Sa tingin ko talagang kinukumbinsi talaga nila si Ricky para mapagtakpan ang kanilang gawain. Nang hindi sila pumayag, tumawag pa nga raw ulit si Police Superintendent Rafael Dumlao na hepe ng kanyang mister sa AIDG. Bago rin daw ang pagbisita ni na Dumlao, Enero at 13, kinita rin sila nito kasama si Glenn Dumlao ng Anti-Kidnapping Group sa Campo Crame. Ang pakay lang nito ni Attorney Dumlao, ni AKG Glenn Dumlao at yung certain Macapagal ay kukumbinsihin ko yung aking asawa na mag-confirm doon sa mga pulis na isisenaryo nila na papatayin. Ito sa aming conversation, talagang ininsist niya po na Jinky, wala talagang kinalaman si Ricky dyan. Magsesenaryo lang kami, na legit yung operation. Ang mga pulis daw na ito ay tuturo ng grupo na nagplano ng pagdukot at pagpatay kay G at pinaka-supervisor lang umano si SPO3 Santa Isabel. Pero kahit malapit pa raw ang mag-asawa kay Dumlao, tumanggi raw sila sa plano. Sabi nila si Ricky ay parang overseer lang, lookout, pero may personal knowledge daw si Ricky. Ang sabi ko, hindi ko pwedeng ganun mangyari kasi kung may personal knowledge ang asawa ko sa krimen, therefore, maging accessory din po siya. Kaya hindi po kami pumayag. May recording daw siya na pag-uusap bilang ebidensya. Ang tanging ginawa lang daw ng kanyang asawa ay sundin ang utos ng kanyang hepe na dalhin sa punerarya ang bangkay ng Koreano. Siya lang po ang nagdala ng patay na Koreano doon sa isang punerarya. Tapos binigyan po siya ni Colonel Rafael Dumlao ng 30,000 pambayad doon sa cremation. Inutusan rin umano si Santa Isabel na iligpit ang kasambahay ng Koreano, pero hindi raw nito ginawa. Sabi ni Dumlao, ni Rafael Dumlao, Ricky, iligpit mo yung katulong kasi maging witness pa yan. So ang ginawa ng husband ko, inikot-ikot niya, binaba niya sa isang lugar dyan sa Balite Drive particular, bigyan kita ng 1,000, lumayas ka na, sasabihin ko na lang napatay ka na. Magtago ka na lang, huwag ka na bumalik sa amo mo. Pag-amin ni Jinky, nangangamba siya para sa kanyang asawa at para sa kanilang pamilya. Actually, takot na takot kami at nangangamba kami sa buhay namin ngayon dahil hindi namin alam kung sino ba talaga ang kakampi namin at yung kalaban namin. Kasi sa tingin ko, ang kalaban namin ngayon, si General Bato or yung buong PNP. First linya, sir. Sinubukan daw niyang kausapin si PNP Chief Ronald De La Rosa para ipasa ebidensya pero hindi raw ito sumasagot. Kaya nagpasya na lang siyang ibigay ito sa DOJ. Ang contention ng mag-asawa is that itong si SPO3 Ricky Santa Isabel has nothing to do with the kidnapping as well as with the killing of Ik-ju. Ang sabi nila ay Paul Kay daw lamang o piniprim up. Ayon pa kay Secretary Vitaliano Aguirre, nagbigay na ebidensya si Jinky na hindi nila sasakyan ang pick-up na ginamit sa krimen. Pinakita sa akin na mga photos na nagpapatunay na parang yung pick-up niya na sinasabing mga 8 or so many days, ilang beses na nakita doon sa Agnes, Pampanga, na malapit doon sa bahay ng Koreano ay hindi kanya. Kapag parang mayroong kambal pick-up, mayroong kambal, isang pick-up na may kambal plaka. Dalawang asset ng NBI o ng National Bureau of Investigation ang itinuturong sangkot din di mano sa pagdukot at pagpaslang sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Ayon mismo yan kay PNP Chief General Ronald Bato de la Rosa,
Gusto rin niyang paimbestigahan si Superintendent Rafael Dumlao, ang team leader ng suspect na si SPO3 Ricky Santa Isabel. Si Dumlao rin ang itinuro ng misis ni Santa Isabel na di manoy mastermind sa krimen. Nauna nang sinabi ni Dumlao na sasagutin niya ang mga alegasyon ng misis ni SPO3 Santa Isabel sa tamang panahon. May report si June Veneracion. Hindi lang mga pulis, kundi pati mga asset ng NBI. Sangkot din di umano sa pagdukot at pagpaslang sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Kinumpirma yan mismo ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Meron naman tayong source din sa NBI na nag-confirm na talagang NBI asset yun at driver pa ng isang director daw doon. Dalawang asset daw ng NBI ang sangkot sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Ang isa ay nakilala na sa alias na Jerry. Hindi pa natutukoy ang pagkakakinlanlan ng isa pang civilian agent ng NBI. Si alias Jerry ang sinasabing nasa likod ni SPO3 Ricky Santa Isabel nang mag-withdraw gamit ang ATM card ng napatay na Korean. Malaking grupo ito. Baka hindi lang ito ngayon ginagawa nila, baka noon pa. Itinanggi naman ng asawa ni Santa Isabel na mister niya ang nakuha na ng video na nag-withdraw sa ATM. Hindi po yan ang asawa ko. Kung mapapansin mo po, payat po siya, itim po siya, at nakasling bag po. Hindi po nagsisling bag yung asawa ko. At hindi po maitim yung asawa ko. Ang asawa ko po maputi, gwapo po at hindi po ganyan pumorma. Ang itinuro ng misis ni Santa Isabel na mastermind sa krimen, si Superintendent Rafael Dumlao, ang team leader ni Santa Isabel sa Anti-Illegal Drugs Group. Ayon kay Ginang Jinky Santa Isabel, si Dumlao raw ang nag-utos kay Santa Isabel na dalhin ang bangkay ng Koreano sa punerarya. Giit pa niya patay na si G nang makita ito ni Santa Isabel. Ang alam ko lang po na pinatawag po siya ng boss niya na si Attorney Rafael Dumlao noong 18 po ng gabi. Papunta po ng opisina nila sa Krame. Mga bandang 8 at 9 ng gabi po yon. Pagdating po ng asawa ko, ma'am, nasa loob po si Attorney Dumlao ng sasakyan ng Ford. Nandun po siya sa loob at pagbukas daw po ng husband ko ng pinto, nakita niya na po si Dumlao na nagpapalo daw po ng 45 doon sa dibdib ng Koreano. Mismo si De La Rosa din ang nagsabi na sangkot nga si Rafael Dumlao sa kidnapping at pagpatay kay G. Gusto raw niyang paimbestigahan ito ng mabuti at matumbok kung sino talaga ang leader ng grupo. Sinisika pa rin ng GMA News na makuha ang panig ni Superintendent Rafael Dumlao. Kanina, dinala sa Angeles Regional Trial Court si SPO3 Santa Isabel. Gusto raw kasi siyang makita ng judge na siyang may hawak sa kasong kidnapping for ransom with homicide ng suspect. Lumalabas sa investigasyon ng Anti-Illegal Drugs Group na nagsimula ang modus si Santa Isabel nung nasa Caloocan pa ito. Noong nasa Caloocan siya, there have been histories na gano'ng ginagawa nila, yung bangketa. Tapos ngayon, Bangketa is pa paano siya? yung bangketa style, yung nauna, yung huhuliin mo with false charges yung tao and then mag-ayusin mo na lang. So doon sila natuto. Doon din daw nakilala ni Santa Isabel si Gerardo Santiago, ang dating pulis na may-ari ng puneraryang pinagdalhan sa labi ni G bago ito ipakremate. Nasa labas na raw ng bansa ngayon si Santiago. Sa gitna naman ng gumugulong na investigasyon, nagsorry ang Malacanang sa asawa ni G, maging sa gobyerno ng South Korea. Titiyakin daw ng gobyerno ng Pilipinas na makakamit ang hustisya para sa pamilya ni G. We apologize to the South Korean government and people for this irreparable loss. But we commit the full force of the law to ensure that justice is served and not delayed. To the Korean people, please accept our sincerest and deepest regrets.